minsan hindi na kaya ng mga anak eh. 'Di ba? Hindi, wala na sa budget talaga nila. Yeah. Yun lang talaga yung nakayanan ng trabaho nila. Tas yung nabaliktad yung sitwasyon, imbis na makakain silang maayos, na tinitipid nila yung sarili nila, sila trabaho na parang 'di ba? Kumakayod na parang kabayo. Yeah. Pero wala na silang binibigay nila lahat na wala na titira para sa kanila. So there's balance in everything. Yeah. Pero totoo 'yan 'di ba? Dapat bukal sa loob mo na tumulong, and sana nga talaga, 'di ba? You find it in your heart too. Yeah. Kayo, ma'am. May kasabihan nga na hindi naman pinili o ginusto ng mga anak na isilang sila. Oo. Choice yun ng magulang. So, ibig sabihin, it is your responsibility to raise your kids. Mhm. Tama rin na sa paglaki nila, hindi nila obligasyon na buhayin ka. Pero iba kultura natin, Pilipino. Iba talaga. Sa atin Kaya lumaki hot mga topic sa magulang atin eh. Di ba? Parang nasa puso mo ba na ibalik sa magulang mo ang lahat ng ginawa nilang kabutihan para sa'yo? Kung nasa puso mo at maluwag sa'yo yung pagtulong, go! Kasi yan ang love language Actually, mo. yeah. Ako, naging love language ko yan. Naalala ko yan kasi when my mom passed away, yun yung talagang, kasi she had cancer. Ako talaga yun yung, na lahat ng pwede kong ibigay, basta kaya ko, binigay ko talaga. Kaya masasabi ko na wala masasabi yung nanay ko, napaka-spoiled niya. Diba? Wala siyang masasabi. Talagang lahat. Dahil mahal mo siya. Dahil mahal ko siya, Hindi niya. Kahit na syempre minsan makapal mukha niya, sumalangit na pero, lighter note, kasi that's her character. Pero, hindi niya rin ako inubliga. Parang that was just her. Yeah, ako naman, I love baka lambing. I love doting on her. Yes. I love treating her out with diba? what she wants. It was me. Yes, And honestly, hindi lang sa wala siyang masasabi. It's more like, I felt so great doing that for her. Yun It's that. Ako naman, a breadwinner. Okay? From the time nagkaroon kaming financial difficulties, tapos naghiwalay yung parents ko, mami ko napakasipag Biro mo, napag-aral niya kami sa Assumption. Mahal kaya ng tuition. Pero nangyari ang Asian crisis. Nalugi kami. So, na-bankrupt ang business. Pero nakita ko pagod ng mami ko magnegosyo. So, ako ang nag-volunteer to take over the reins of being a breadwinner. Naghiwalay na sila. So, we couldn't find our dad at that time. Pero bati na kami ng daddy ko ngayon. Hi, Papa Bert. Sinakwento ko lang, Papa, yung pasta. So, that time, he was also looking for himself. Nawala din siya. So, I was there to sink or swim So, I was Swim there. tayo. Diba, swim tayo. I was there to take care of my mom, my sister, pinag-aral ko rin sa Assumption, sa UST. Pati yung brother ko nakapagtapos sa Ateneo, Management Engineering. Because it was my choice. Hindi mabigat sa loob ko na buhayin my mom, my sister, my brother. So I don't regret it. Lahat tayo lilipad. Laban, no? Oo, laban. Binas naman ako ni Lord na isang career na kaya ko naman din buhayin sila. Ang galing, so I don't regret it. Pero, anong age ka nag-start, ma'am? maging breadwinner? 17. Grabe. Anong unang racket? High school ako noon. Commercials. Commercials, 15,000 yun. Pag support role, 30,000 pag lead role. Dati pa yun, At that time, okay na yun. Laki nun. 80s kasi 18 ako, 88 Di 87 yun. Katatapos na It's a Revolution. Hirap din na economy nun Tapos nagbebenta ako ng kung ano-ano. Ay, alam nila na din yan sa mag-budget tayo. Lagi yung kinukwento ko. Anong pwede kong i-buy and sell? Pantali ng buhok, brownies, magbibake ako ng brownies, bebenta ko. Basta lang maitawid ko yung mga gastusin. And then came wala college. Wala social media at online selling nun Mano-mano. Oy, mano-mano. Alok-alok talaga. Tapos college came, nasa UP ako. Di nakita ko yung mga bata doon, nagbebenta ng sampagita. So yung binibili ko sa Divisoria na papantali ng buhok, sabi ko, uy, ibenta nyo rin to, pantali ng buhok. Bibigyan ko kayo ng piso bawat, kasi 5 piso lang bawat pantali ng buhok noon Imagine yung scrunchy o scrunchy o ganon. So, lahat ng pwede kong ibenta in a legal way, syempre. Ang mga legal to na mga binibenta ko para lang magkaroon ng ipon. At lumabas ako sa mga plays. Gumawa ako ng mga plays na magkano ang kita. 300 a night, 500 pesos a night. Yung stage plays. So, lahat ng pwede kong gawin, nag-audition ako, kahit di ako makuha, sige, under the heat of the sun, pipila ako para mag-audition, para makuha sa mga commercials. Nakukuha naman ako, minsan hindi, ganon. Laban lang. Hanggang sa napunta na nga ako sa TV. So, tuwang-tuwa ako ng unang sweldo ko. Hulaan mo. Teka, 1993 to. Hulaan mo magkano. Unang sweldo ko sa Star News TV Patrol. Maaga na. Hulaan mo. 1993. 23 years old ako. Ano to? Kada salang? Kada buwan. Kada buwanan. Buwanan. Pero ang TF natin doon, 10 and 25, di ba? Yung buong buwanan. 30,000? Hindi. Ano? 25. Wow, Lapit laki. ka na. 25 ng 93. Ang laki nun. Malaki na ba yun? Sabagay, Hindi rin. TV Patrol. That time na itawid ko naman yung down payment sa kotse,
with the help of ABS-CBN loan, tsaka yung monthly na Daihatsu. Ang galing. Natutok, Daihatsu. hindi ka natakot sa loan. Hindi kailangan kasi Hindi ka abot. mauubos yung pera ko sa taxi. Oo. Dati kasi nagji-jeep pa ako. Oo. Tapos nakita ko ni Jake Maderaso. Sabi niya, huy, dala-dala mo yung pangalan ng TV Patrol. Anong ginagawa mo nagji-jeep? Wala naman nakakaya sa jeep, di ba? Oo. Hindi. Mag-loan ka. Dapat may sarili kang kotse. Oh. So yun na, siya yung nag-push na magkaroon ako ng loan sa kotse at saka sa bahay. Oh. Yun, lahat ng Pero ngayon pinag-ulit baliktad ko. na ha. Gusto nila makita ka mag-MRT. Baliktad na. Baliktad Kailangan na. makita ka Oo, diba? Sumakay ng jeep, mag-MRT, Oo, mag-taxi. So, iba totoo na. yan. So anyway, magandang diskusyon yan. Kaya sa inyo sa mga bahay-bahay nyo, pag-usapan nyo rin yan.